So mga tol, huling araw na nga po kahapon ng sparring ni Naoya Inoue at Marlon Tapales. Nagpasalamat si Naoya Inoue kay Tapales, maging si Hideyuki Iwashi. Sobrang laki ng papasalamat niya kay Tapales dahil tinanggap ni Tapales na pumunta ito ng Japan. Wika nga po ni Inoue, fully prepared na daw siya at hindi na nga daw siya makapag-antay sa September 14. So excited na nga po itong si Inoue na makalaban si Murodjon Akhmadaliev, kung saan itataya po ni Inoue ang undisputed belts niya sa Super Bantam. Kaya isa si Tapales na kinuha ng Team Inoue bilang sparring partner. Bukod daw kasi si Tapales lang ang tumalo dito kay Murodjon Akhmadaliev, halos parehas din daw ang estilo nilang dalawa at kaliwete din itong si Tapales katulad ni Akhmadaliev. Kaya tuwang-tuwa ang handler ni Inoue na si Hideyuki Iwashi. Gayang-gaya daw kasi ni Tapales ang estilo ni Akhmadaliev. Pero sa interview po kay Akhmadaliev mga tol, pagdating niya ng Japan noong nakaraang araw, nang tanungin siya kung ano ang masasabi niya na kinuha ni Inoue bilang sparring partner ang boksingerong tumalo sa kanya na si Marlon Tapales. Sagot nga po dyan ni Akhmadaliev mga tol, yung estilo daw niya at estilo ni Tapales ay magkaiba daw. Hindi daw siya si Tapales, sobrang layo daw ng estilo nila. Gaya ng gabi at araw. Kumbaga kung gabi itong si Tapales, araw naman itong si Akhmadaliev. Kaya magka-opposite daw talaga ang estilo nila. Pagmamalaki pa ni Akhmadaliev mga tol, prepared daw siya. Talagang pinaghandaan daw niya na matindi itong si Inoue dahil si Inoue daw ang pinakamalakas na makakalaban niya. Pinapangako ni Akhmadaliev na magandang laban daw ang ipapakita niya. Malaki daw ang respeto niya kay Inoue, lalo na daw sa record nito. Pero naniniwala daw si Akhmadaliev mga tol na sa isang suntok lang pwede daw magbago ang mundo. So talagang kumpiyansa si Akhmadaliev na kaya niyang talunin si Inoue. Matinding nga din ang sparring na nagawa ni Akhmadaliev. Sinabi kasi niya na hindi lang daw 10 rounds at 12 rounds ang nagagawa niyang sparring, kundi hanggang 16 rounds na abot daw niya. So talagang nilampasan pa ni Akhmadaliev ang 12 rounds para siguro hindi siya agad mapagod dito kay Naoya Inoue. Bukod dyan, pinaliwanag din ni Akhmadaliev mga tol kung bakit maaga siyang pumunta sa Japan. 3 weeks bago ang laban nila ni Inoue, nasa Japan na siya. Una, kaya daw maaga siyang pumunta sa Japan para malampasan daw yung jet lag at gusto din daw niya makita ang city at country ng Japan. Popular din daw ang sports sa Japan, kaya looking forward daw siya dyan, kaya napaaga ang dating niya. Sa kabilang banda naman mga tol, hindi lang pala si Naoya Inoue ang naka-sparring ni Tapales, pati pala ang kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue naka-sparring din ni Tapales. Solid rounds nga din daw ang naging sparring ni Tapales kay Takuma. Nagpasalamat din si Tapales kay Naoya Inoue sa ilang months niyang pananatili sa Japan. Marami daw siyang natutunan sa sparring nila ni Inoue at kahit papano natulungan din daw niya si Naoya Inoue kahit sa maliit na paraan. Tinulungan din daw ni Naoya Inoue na magbago ang buhay ng kanyang pamilya. Kaya nagpapasalamat siya kay Naoya Inoue at sa team nito. Susubaybayan umano niya ang tagumpay ni Naoya Inoue sa September 14 at soon i-a-announce din daw ang paparating na laban ni Tapales. Sa iba pang balita mga tol, nagpasilip po si former 3 Division World Champion General Casimero ng training niya. Naghahanda na nga po si Casimero para sa paparating niyang laban. Bagamat hindi pa po ina-announce kung kailan yung laban, may mga nauuliligan na tayo. Nasa October daw talaga ang laban ni Casimero. So kung October din po ang laban ni Casimero, mukhang magkakasabay ang laban nila ni Luis Nery at Kenneth Luber na parehas ding nasa Kameda Promotion. So baka biglang mag-announce po itong Kameda Promotion mga tol. Kaya yan po ang aabangan natin.